Hindi talaga niya pigilan, mag-i-stomp-stomp. Oh. Nako. Talaga. Tsaka kanina pa itong nag-i-stamp ng paa ito. Hindi ko alam kung anong meron sa paa niya mga kameme. Pero na-try ko na kanina na-check yan. Pero stamp your foot pa rin. Siguro po naninibago siya. Parang wala namang biyak yung kanyang kuko. O mayroon pa rin object dyan sa kanyang paa. Pero di ko alam kung bakit siyang kukutin yun ng ganyan. Baka kasi may alam kayo. Paki-comment po sa mga dating nagkakambing dyan. Wala po siyang naapakan ng something ano eh. Pag lumakad po siya na normal po. Pero ilang oras na po siyang nag-i-stamp ng kanyang paa. So hindi ko maintindihan kung anong nangyayari sa kanya dito. Kay si Elmira po ito. Naipasok na natin yung ating mga kambing. Alas 3 pasado ng hapon na po at saka ayaw na nilang kumain sa labas, na sipagpasukan na lang sila dito. Kaya ayun, nakapag salt lick na rin yung karamihan sa kanila. O yung ating mga ito yung ating isa sa pinakamalaking tiyan ng buntis na yung si Maha. Palagay ko maging dalawa yung anak niyan. Itong dalawang magnanay buntis rin ito. Ito baka dalawa, ito isa. Ito hindi pa pwedeng magbuntis, hindi pa niya na win yung kanyang anak, hindi pa na winning. Itong dalawa, I don't know, itong dalawa ito hindi rin. Pero itong nag-i-stamp na kanyang paa, buntis po siya. Buntis po si Elmira. Na check ko po kanina yung ng adder, umpisa nang lumaki yung kanyang adder. Pero yan lang sa ngayon yung natatawa ako, ba't ang tagal na yan, kanina pa yan nag-i-stamp. Sabi ko wala naman. Pero try natin i-check maya konti kung ano ba talaga. Itong si Red F3 natin, hindi ko siya alam kung buntis. Pero po mga more than 2 months na po siyang hindi nag-hit ulit. At umpisa na pong gumanda yung kanyang katawan. Kasi po ganyan talaga yung mga kambing. Pag nabubuntis po, talagang maging ganado sila sa kain at saka gaganda talaga yung ano. Uy, parang buntis na ano. Gumalaw na yung left niya eh. Yan po oh. Gumalaw na po ito oh. Kasi dyan yung pakainan niya eh. Minsan pati sa right na may gumagalaw-galaw na rin. Kaya sabi ko parang buntis na rin yan. Kaya lagi nating binibigyan ng sobrang pakain yan para balikan agad yung ganda ng katawan niya. Pero ito hindi ito nag-hit. 3 months na, 3 months old na itong kanyang anak, si Sinric Jr. Napaka tawag dun, napaka selan ng mga F3. Yan po, continuous po siya nung i-stamp. Yan po. Kaya sandali, pasukin natin at ma-check talaga. Pero minsan ayaw pahawakin eh. Yan eh. Ayaw pahawak nito eh. Para ma-check natin ano ba yung meron sa paa ng baby Elmira. Check natin yung right niya sa front. Check natin kanina ito, tingin niya. Tingin niya. Hindi nga pakita. Sandali be. Wag Oy. Wala naman po oh. Wala naman.
Ito naman siya naapakan na something na ano eh. Wala naman. Bakit nakikiliti ka? Anong nangyari dyan? Ito kunin na lang siguro. Anong nangyari dyan, Elmira? Buntis. Yun po, umpisa na talagang gumanda itong katawan ni Elmira. Kasi nga buntis nga. Na-check natin yung other. Ay, stamp pa rin siya ng stamp. Ito. Sandali. Ano yung paa? Check ulit. Nasakta na sana yan. Pag mayroong nakatusok dito. O something. Wala naman niluluko ako dito ni Elmira. Nakahawak na rin ang kanya pa. Wala wala walang nakatusok ba't mo nag-i-stomp palagi ng paa? Ay, ganda galing niya pinahawak din. Wala 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 stamp pa rin. Stamp pa rin. Sige nga. Umpisa na po. Umpisa ng lumobo. Yung other niya. Umpisa na talaga. Buntis talaga si Elmira. Buntis. Bakit ba nabuntis ka, Elmira? Dahil ba naglandi ka talaga ikaw ha? Ay naku, Elmira. Yan nag-uumpisa na talaga kasi dati dikit na dikit ito. Ngayon yan po, lumobo na po siya. Dati lang ganyan talagang flat na flat lang ito, pero ngayon confirm na naman. Kahit isang baby lang okay na tayo pag first baby, pero ito yung pinagtataka ko sa kanya, yung pag stomp niya ng kanyang paa kanina pa talaga. I don't know. Wala naman talaga. Hindi ko din alam kung anong reason niya. Ba't ganyan siya ng ganyan. Yan. Stamp pa rin ng stamp. Yan. Kanina pa yan kahit dun sa pastulan kaganyan-ganyan siya ang haba ng pag-stomp niya. Busya siya. Hindi talaga niya tigilan. Mag-stomp. Nako. Talaga. Saka update na rin po kaya kay Kidlat dyan sa labas. Medyo okay na po siya, pero naawa talaga ako sa kanya kasi nga 4 days po talaga yung labor niya, naging 4 days, 3 to 4 days ito po siya. Okay na. Ngayong araw lang siya parang okay after 4 days So kung makikita po niyo yan sa mga ding na yan puro po yan dugo. Buti na lang dry, hindi pula, hindi tayo may strike ng YouTube. Pero dugo po yan, dugo po yan din sa mga kawayan na yan, nakapalibot po yan dito, kaya hanggang sa mga sahig na yan, dried na yan ng mga dugo. Kasi nga hindi ko nakita yung buong katawan ng baby niya, pero puro po dugo, kaya nag-disinfect po ako dito nung isang araw. Hindi lang makuha yung color red niya, pero nag-disinfect po tayo ng Sunrox dito para po baka may pag may bakterya ay hindi po maawa yung iba nating mga kambing dito. Yan na po siya. Okay na po siya, malakas na po siya ngayon at nag-dry na rin kasi ilang araw basa yan dito dahil sa mga pinalalabas niya na tubig at dugo sa kanyang katawan dahil sa nakunan po siya. Yun po. And all the others here are okay naman siya. Sige. Okay na, okay ka na, Elmira. Yan, nagchuchu na lang siya. Si Dansoy dyan, sila alin na. Pahinga na lang. Hindi ko muna sila bibigyan ng mga kumpay sa kanilang feeder.
lahat na po ng mga rooms nila dito, kahit maliliit lang po ito, pero lahat po yan may feeder na yan dyan. Feeder na lahat dito. Ito po yung design natin feeder. Yan po, parang ano lang, kawayan lang, parang tawag doon, parang bakod na kawayan lang. Yan po, may lagay mo lang dito yung damo o kung anong kasing kumpay, ayos na sila. Yan po yung improvised nating feeder dito sa loob. Yan po, pag nahuhulog sa ilalim ganyan, pinabayaan ko na lang, ginagawa nating beddings nila. Pag masyado nang marami ay kinukuha ko na rin, pero pag walang dumi okay lang. Pag walang dumi, ang problema pag may dumi pero masiba po sila sa kumpay talaga. May reserve po tayo isa sako dito. Meron pa naman pa tayong pagkukunang napier doon sa ilalim. So until here, nag-share lang po tayo dito sa kalagayan ni ni Elmira kung ba't siya nagkakaganyan. Hanggang pa rin ngayon, non-stop pa rin siya. Tingnan natin bukas kung continue pa rin yan. Hindi ko lang alam kung anong mga reason yan. Bye bye!